Hi, hello guys. So for today's video, pag-uusapan po natin yung mga dilemma o yung mga challenges na na-experience natin dito kay Atome Credit Card. Which is, I know guys, some of you na-experience na itong mga challenges na ito. And even myself po na-experience ko na po itong challenges na ito twice. So the reason why ilalabas ko itong vlog na ito para at least makatulong sa iba na mga nagkaroon ng mga challenges katulad nito. Yung tinutukoy ko guys dito na challenges is yung pagbabayad kay Atome kapag dumating na yung billing nyo. Ito po yung kapag gusto mo nang bayaran yung total bill nyo is nako-convert siya auto dun sa installment plans, which is hindi nyo naman ginustong i-installment but nako-convert siya sa installment, which is medyo malaki po yung charges kasi installment plans po ito. So magkakaroon na ng interest charges dito si Atome. Kasi kung gusto nyo nang bayarin ng full, may pera na kayo, and then suddenly na-convert into installment. So ang kagandahan lang sa installment is gumaan yung babayaran nyo. For example, 3,000 pesos na hati sa tatlo. So 1,000 pesos na lang yung babayaran. Yung issue dito is pag na-convert po yung bill nyo sa installment, magkakaroon po ng interest charges dito sa Atome, which is kung babayaran nyo naman siya ng full 30 to 40 days, wala po siyang interest charges. So unlike kapag na-convert siya sa installment, may additional charges na po sa inyo. So nadagdagan po yung responsibility natin. Kagaya po ng na-experience ko, nakausap ko po si Sir Steven. So shoutout nga po kay Sir Steven. Tumawag po siya sa akin and sinishare niya, tinatanong niya kung meron pa bang option na ma-change yung installment plan dun sa regular basis na payment. Ang sabi ko sa kanya, na-experience ko rin po yan sir, 2 beses na, which is ang sabi niya hindi naman niya intended na i-convert dun sa installment kasi gusto niya lang bayaran dun sa diretso po dun sa Palawan, pumunta po sila. And then nung pagpunta nila dun sa Palawan, nangyari is na-convert to installment. Ang sabi ko sa kanya, baka napindot niya po yung button ng installment. Ngayon ang gusto niyang mangyari, tinatanong niya, may paraan pa po ba na ma-convert back or yung mabalik yung regular basis na bayaran na lang niya ng buo kaysa installment niya, kasi medyo malaki yung total bill niyan sa 3K. So that means malaki rin yung charges nun, which is mayroon na siyang pambayad kasi ginagamit yan kung isa Atome in advance. So kung dumating yung ano niya, yung allowance, sa kanya binabayaran, which is good naman po talaga. Ang naging issue lang is na-convert to installment, so nadagdagan yung additional responsibility, which is guys, na-experience ko po ito twice. Medyo nalito ako, medyo tricky po yung yung pag magbabayad ka na ng buong payment na walang option na parang mag-switch ka to pay the full. Ang nakalagay dun is installment. So medyo nakakalito guys. I know some of you na-experience na to, so the reason why i-share ko po itong video na yung installment options kasi is dumarating siya between ng statement date sa kanong due date. So halimbawa, ang billing nyo is from 5 to 5, like let's say April 5 to May 5. So that means marireceive nyo yung statement bill nyo sa May 6, and then from May 6 lalabas na dun yung due date nyo. So dun yung lalabas po yung installment options. So kung gusto nyo mag-installment, dun nyo lang po pwedeng gawin yung installment. Hindi nyo po pwedeng gawin yung installment in advance. So pabor po yung installment kung malaki yung mga billings nyo and then mahirap bayaran ng bigla, mabigat, diba? So pwede nyo pang i-installment para magaan na babayaran. So kalakip ng servisyo na gagamit nyo na yun is may kaukulang interest charges. So nung time na yun, wala ako nakitang
solusyon. Hindi ko rin nasagot si Sir Steven about dun sa question niya. So tinignan ko po kung paano natin masusolusyonan yung challenges na yun, yung mga dilemma na yun. Siyempre nga naman, kung maliit lang naman yung billing natin, bakit kailangan natin installment? Tapos mapapatungan pa ng interest, di ba? So kung may pera ka naman, bayaran mo na ng buo. Yung mga possible options, or this is yung option na nakita ko talaga na pwede natin gawin para maiwasan natin itong installment na nag-auto installment. Siyempre kasi diyan kumikita si bangko kung walang interest. So saan kikita si bangko, di ba? Dun sa mga interest. So mas pabor po sa kanya kung kino-convert natin sa installment, katulad ng mga sa credit card. Wala rin pinagkaiba yun. Ang nakita ko pong solution is bayaran po yung bill nyo in advance, o pay your bill advance before dumating yung ano nyo, yung statement of account, or yung bill statement nyo. So dun nyo po siya bayaran ng buo bago dumating yung statement bill, para hindi po lalabas yung si installment. So walang option dun na ma-installment po yung billing ninyo. Yun po yung ginawa ko dun sa huli kong pagbabayad recently. So bago po dumating yung statement of bill ko, or billing statement, which is darating pa po siya next month on the 6th. So ang ginawa ko, binayaran ko na siya in advance. So dun sa option na yun, hindi lalabas po sa installment. So hindi po kayo magkakamali na ma-convert sa installment yung payment niyo. Kasi lumalabas lang sa installment basis between statement date, o yung billing date, tsaka due date. So dito sa pagbabayad ng advance, so tapos doon kayo sa unbilled, doon sa unbilled lalabas po yung total billing ninyo, including po yung mga in-installment ninyo. So lahat doon nandun ang total. Halimbawa may mga in-installment kayo na 3 months, 6 months, yun po yung lalabas na total. Pero it doesn't mean na babayaran nyo po lahat yun. So kung may option dun na kung gusto nyo lang bayaran yung current month, mayroon option na click nyo lang yung current month. So yun lang yung total. For example, yung total billing ninyo until December, like up to 6 months, is 6,000 pesos. And then yung actual billing nyo lang naman po the current month is 1,000. Pwede nyo pong i-click yung current month only, so which is 1,000 pesos. So doon di po kayo magkakamali, kasi hindi talaga lalabas si installment. So doon guys, sa mga naka-experience ng ganitong issue na na-installment po yung bill nyo, katulad sa akin na installment in this, which is ayoko namang installment, gusto ko bayaran ng buo kasi may interest charges. So yun po yung gawin natin before dumating po yung statement date. Kahit 1 day na lang yan, pwede nyo po sayang bayaran ng advance, and select kung only a month lang yung gusto nyo bayaran. So wala pong confusion na magkakamali kayo sa pagbabayad. So yun nga, dun kay Sir Steven, sana napanood niyo sir itong vlog na to. Salamat po sa pagtawag ninyo, na at least na-alarm po tayo. Akala ko ako lang yung naka-experience ng gano'n. At least nalaman ko na may mga iba po palang users na naka-experience nito. And ganyan na lang po yung gawin ninyo para hindi po kayo magkamali. And thank you so much nga pala guys sa panonood ng video na ito. Sana makatulong din sa mga kababayan natin na mga gumagamit din ng ganitong option kay Atomy. And kung napadaan lang po kayo rito and bago po kayo sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dyan po dun sa baba, and click niyo na rin po yung bell notification para ma-notify kayo kung may mga bago po tayong mga video na ilalabas. Ayan po guys, bumalik po ako dito sa dati ko pong inuupuan. Dito po ako usual ng galing ako sa bago. And once again guys, thank you so much nga pala for watching this video. Ayan,